Makasaysayang araw po, it's showtime! Noong June 16, 1911, sa isang lumang bahay na bato sa Calle Northaleda sa Paco, Maynila, nagbukas ang De La Salle College na itinatag ng siyam na pioneer Christian Brothers, mas kilala bilang mga La Salle Brothers sa Pilipinas. Mga Irlandes ang mga unang brothers, kaya ang pambansang kulay ng Ireland na green ang naging opisyal na kulay ng paaralan. Nung araw na iyon, 125 na mga estudyante na ang papasok at madaragdagan pa ito ng 50 sa loob ng isang buwan. Ang mga Christian Brothers ay mga kasapi ng Fratres Scholarum Christianarum o FSC. Mga brother, take note, hindi pari na nag-aalay ng sarili sa pagtuturo sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Nagsimula sa munting pangarap ni San Jean-Baptiste de La Salle na nabuhay mula 1651 hanggang 1719 sa Pransya at naging patron ng mga guro. Ang isang piraso ng kanyang buto ay maaaring mabisita ng pamantasan sa Taft Avenue. Sa paglaki ng populasyon, kinailangan na magkaroon ng bagong gusali. Nagwagi ang disenyong neoclassical ng arkitektong si Tomas Mapua. Natapos ang gusali noong 1921 at tinatawag ngayon na St. La Salle Hall, na pabilang sa 1,101 buildings you must see before you die, ang tanging gusali mula sa Pilipinas. Ito ang itsura noon ng lobby ng mga classroom at ng dormitoryo sa ikatlong palapag nito. Noong panahon ng Amerikano, tanging mga brothers lamang ang pwedeng maging guro at lalaki lamang ang tinatanggap na estudyante. Naniniwala ang mga brothers sa kasabihang Latin, mens sana in corpore sano, a sound mind in a healthy body. Kaya naman, sinanay din ng mga Lasalliano sa palakasan. Ito ang naging pinakamalaking soccer football field sa bansa sa tabi ng gusali at nahilig din sila sa handball at basketball. Magiging maigpit na karibal sa larong ito ng isa pang panlalaking paaralan, ang Ateneo de Manila. Tumulong sa mga gerilya at nag-alay din ng buhay ang mga brothers upang protektahan ang paaralan ng lusubin at patayin sila ng mga Hapones noong February 12, 1945. Muling itinatag matapos ang digmaan, naging co-educational o nagpapasok na ng mga babae noong 1973 at naging ganap na universidad noong 1975. Noong 2011, sa pagdiriwang ng sentenaryo nito, 17 na ang paaralan ng La Salle sa Pilipinas. Nagluwal din ng mga dakilang Pilipino tulad nina Jesus Villamor, Jose W. Diokno, Lorenzo, Doy Laurel, Dandingco Juanco, Gary V, at Rico Yan. Ilan din sa mga naglilingkod sa gabinete ay mga Lasalliano, kabilang na ang Huwaran ng Katapatan, Secretary Jesse Robredo, ang dakilang brother Andrew Gonzales, FSC, dating Secretary of Education, at si brother Armin Luistro, FSC, na ngayon ay nagpapakita ng political will sa pagpapatupad ng reformang K+12 at mother tongue-based multilingual education. Sa panahon ni Brother President Ricky Laguda, natamo na ang target na 20% ng estudyante ng DLSU ay mga scholar, liban pa sa maraming mga paaralan na naipatayo para sa mga mahihirap na komunidad. Paaralan man ng mga mariwasa sa buhay, patuloy ito nagsisilbi sa sambayan. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.